si Jade Buhoy, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa. Dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, 17 Pinoy hostages sa Yemen, pinalaya na. PHA hinihimok na sundin ang Heart Healthy Resolution ngayong taon. Quadcom Chair Ace Barbers, nilinaw na ang EJK ay higit na mas mabigat kumpara sa iba pang krimen. PhilHealth inusig sa Kongreso upang agarang mabayaran ang mga claims sa ospital. Mahigit 200 individual arestado ng PNP matapos lumabag sa election gun ban. Underwater drone natagpuan sa karagatan ng Bohol. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Pinag-iingat ng Department of Health o DOH ang publiko sa text message na nagpapanggap bilang kalihim ng kagawaran. Nilinaw ng DOH na ang mensaheng ito ay hindi galing kay Health Secretary Teodoro Herbosa. At ang anumang mensahe at transaksyon gamit ang numero ay hindi kumakatawan sa kalihim o sa DOH. Dagdag pa nito, hindi kailanman manghihingi ng cash transfer si Secretary Herbosa. Kung kaya't pinapaalalahanan ng publiko na maging mapanuri sa mga ganitong insidente. Matapos ang higit isang taong pagkakabihag, pinalaya na po ang 17 Pilipinong marino ng MV Galaxy Leader at makakauwi na ng bansa. Ito ang inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos kung saan sinabi niyang nasa pangangalaga na ito ng Embahada ng Pilipinas sa Muscat, Oman. Nobyembre taong 2023, paumano na corner ng mga rebeldeng Yemeni ang kanilang sinasakyang barko sa Red Sea, kung saan nasa 25 tripulante nito ang nakuha bilang bihag at ganti sa laban ng Israel sa Gaza. Hinimok ng Philippine Heart Association o PHA ang mga Pinoy na sundin ang Heart Healthy Resolution bilang New Year's resolution ng taong 2025. Ayon sa PHA, sakit sa puso pa rin ang isa pang mga pangunahing problema sa kalusugan sa buong bansa. Sa naiulat na datos mula Philippine Statistics Authority, mahigit 30,000 Pinoy ang nasawi dahil sa sakit sa puso noong unang quarter ng 2024. Binigyan din ng ahensya na maaaring mabawasan ang panganib sa sakit sa pamamagitan ng maingat na pagkain, regular physical activity, at pagtigil sa makakasalang gawi gaya ng paninigarilyo at labis na pag-inom ng alak. Nagbabala ang Department of Information and Communications Technology o DICT sa posibleng text blast na matatanggap ng publiko ngayong panahon ng pangangampanya. Ito ay sanhi ng posibleng International Mobile Subscribers Identity o IMSI catchers sa pampublikong lugar na nagmimistulang lehitimong cell tower at magkukumbinsi sa mga kalapit na cellphone na kumonekta rito. Ayon sa ahensya, ginagamit ito sa pagsasagawa ng text blast na maaaring maging pabor sa kandidato na maabot ang mas malawak na botante. Sa ating ulat panahon, aktibo pa rin ang amihan, Easterlies at shear line na nakakaapekto sa ating bansa. Apektado ang shear line ang mga lugar ng Bicol Region, Quezon, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Aklan, Capiz at Northern Samar. Easterlies naman ang dahilan ng bahagyang sama ng panahon sa Sac-Sargent, Davao Region, Eastern Samar, Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Samantala, amihan naman ang nagpapatuloy sa Cagayan Valley, Aurora, Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region at natitirang bahagi ng Central Luzon. Susunod sa News Force. PNP Chief Marbil nagbigay ng deadline hanggang Marso para mabuwag ang mga private armies. Agri-Party List Representative Wilbert Lee isinusulong ang amnesty bill upang bayaran ang denied claims ng mga ospital.
Quadcom Chair Ace Barbers, nilinaw na ang EJK ay higit na mas mabigat kumpara sa iba pang krimen. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Ayon kay Representative Robert Ace Barbers, kailangan ituring na hiwalay na krimen ang judicial killing, extrajudicial killing o EJK mula sa murder, lalo na kung ito ay sinagawa ng mga state agent. Sinabi niya na dapat malinaw kung sino ang maaaring ituring na perpetrator ng EJK at ang hindi mga state agents ay dapat saklawin ng kasalukuyang batas ukol sa murder. Layunin ng panukalang batas na Anti-EJK Act na tiyaking mas mabigat ang parusa sa mga opisyal ng gobyerno o state agents na sangkot sa mga ganitong krimen upang maibalik ang tiwala ng publiko sa sistema ng hustisya. Nagbigay ng deadline si PNP Chief General Romel Marbil sa mga kapulisan para buwagin na ang mga private armed groups. Kung sakaling di maisasakutuparan, ay masisibak umano sila sa pwesto. Para sa detalye, narito si Francis Riudique. Ayon sa Philippine National Police, sa kasalukuyan ay marami pa rin ang mga aktibong private armed groups. Ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, lumalabas sa kanilang monitoring na may 3 active private armed groups. Natukoy ang mga ito sa Central Luzon, Central Visayas at Zamboanga Peninsula. Bukod dito ay may 5 pa umanong potensyal na natukoy bilang katulad ng mga grupo. Mula naman ito sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon at BARM. Dahil dito, nagbigay ng ultimatum si PNP Chief General Francisco Marbil sa mga kapulisan. Kailangan umanong mabuwag ang mga naturang grupo hanggang Marso. Kung hindi man magtagumpay ay posibleng masibak sa pwesto ang ilang field commanders ng PNP. Ayon pa kay Fajardo, ang paghihigpit na ito ng PNP ay para masigurong walang private armed group ang magagamit para mangharas sa mga kandidato pati na rin sa mga botante sa nalalapit na halalan. Sa tala ng PNP, wala pa naman umanong naiulat na incident of violence na may koneksyon sa 2025 elections. Francis Riudique, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Nananawagan si Batangas Representative Jerby Luistro sa PhilHealth na pabilisin na ang pagbayad sa mga ospital sa kamakailang pagsiyasat ukol sa pondo nito. Tunghayan ang detalye sa balitang ito. Nanawagan si Batangas Representative Jerby Luistro sa PhilHealth na pabilisin ang pagbabayad ng claims sa mga ospital at silipin ang mga healthcare institution na hindi nakakapag-follow up sa denied claims dahil posibleng nagsara na ang mga ito. Marami po akong naririnig na stories of hospitals who have suspended or even stopped certain hospital services. For some, they fully closed. And I even heard stories about employees, health workers, who were dismissed because of issues of delay in the payment of claims. So I am apprehensive that our intended healthcare system for the Filipino people might be affected already because of this delay, considering the alarming amount of 59.6 billion. Base naman sa kasalukuyang sistema, dapat bayaran ng PhilHealth ang mga claims sa loob ng 60 araw. Ngunit marami na dito ang nade-deny o tinuturing na Return to Hospital o RTH dahil sa kakulangan sa dokumento. Binahagi na rin ang kabuuang halaga ng RTH claims ay nasa 4.5 billion pesos na ayon kay PhilHealth President Emmanuel Ledesma ay 2% lamang ng kabuuang claims. Bunso nito, kinwestiyon ni Luistro ang ganitong sitwasyon. Binigyan diin na kahit maliit ang porsyento, malaking halaga pa rin ito na maaaring makakaapekto sa operasyon ng mga ospital. Aniya, karamihan sa mga denied claims ay dulot ng minor discrepancy sa mga dokumento na dapat madaling maresolba. Dagdag pa niya na PhilHealth dapat ang katuwang ng gobyerno sa Universal Healthcare Law.
Ngunit ito pa umano ang nagiging dahilan sa pagsasara ng mga ospital. Bilang tugon, tiniyak ni Ledesma at PhilHealth Executive Vice President Ele Dino Santos na nagkakaroon na ng face-to-face reconciliation sa mga ospital upang bawasan at tuluyang alisin ang RTH claims. Payag rin ni Santos na pinapahusay na ng PhilHealth ang kanilang sistema sa pamamagitan ng front-end evaluation upang siguraduhin ang good claims lamang ang pumapasok para sa agarang proseso. The 59.8 billion, marami po dyan kasi is what's called denied and RTH, no? And actually, that will be explained in our next slide, no? So, I think, ma'am, medyo, it's a little confusing because, like you were saying kasi, ma'am, if with that amount of days, very good yan. Pero, I want to highlight, ma'am, good claims po yon. Yung 59.8, majority of that are anyway, Sir Net will elaborate more, no? Are what's called RTH, return to hospital, and denied claims, which don't fall under good claims po. Sa kabila nito, tiniyak ni Ledesma na pinapangalagaan na ang pondo ng PhilHealth na mayroong 600 bilyong piso sa reserve funds, kaya kaya nitong magbayad ng claims at magdagdag ng case packages. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Isinusulong ni Agri Party List Representative Wilbert Lee ang amnesty bill para tulungan ang mga ospital na nahaharap sa matinding problema dulot ng hindi mabayarang claims mula sa PhilHealth. Ang detalye tunghayan sa ulat na ito. Ang akin na ipinaglalaban, madagdagan yung bed capacity sa sistema. Kaya ko ipinaglalaban ito. The other reason is yung pong gusto nating gawin dito, na itong mga perang ito ay maibaba talaga para sa benepisyo. No? Ito ang naging pahayag ni Agri Party List Representative Wilbert Lee ukol sa hangaring maisaayos na ang serbisyo ng PhilHealth. Bukod dito, isang amnesty ang inihain upang tugunan ang mga hindi nabayarang claims ng mga ospital mula sa PhilHealth. Ang nasabing inihaing panukala ay naglalayong bayaran ang denied claims ng mga ospital na sanhi ng late filing at iba pang minor discrepancies. Ayon pa sa kongresista, maraming ospital ang napipilitang magsara dahil sa matagal na pagproseso at hindi pagbabayad ng claims. Yun pong mga denied claims due to late submission. No? Ibig ko sabihin, bayaran na po ang hospital dito. No? Bayaran na. Pangalawa, ito pong mga return to hospital, no, na claims na dahil sa mga discrepancy, katulad po nung nagkamali lang sa pangalan. May isang, kasi na-denied yung claims, halimbawa, may second name, hindi na ilagay. No? So, binabalik po ito. No? Kasi yung nasa record, may second name, yung nasa form, walang second name. Layunin din sa inihaing panukala na maialis na ang mga kasong nakabinbin ng mahigit 1 taon laban sa mga ospital na inakusahan ng fraudulent claims. Dito pinasisiyasat din ang mga claims na hindi naipasa sa tamang panahon bago ang 2018, kung mapapatunayang may mga di maiwasang dahilan ang pagkaantala. Ayon pa kay Lee, ang pagbibigay ng amnesty ay makakatulong upang makabangon ang mga ospital mula sa pinansyal na krisis. Binanggit niya din na ang minor discrepancies tulad ng maling pangalan ay hindi dapat maging sanhi ng denied claims. Pahayag ng mambabatas, kailangan tulungan ang mga ospital upang mapanatili ang kanilang operasyon at serbisyo sa publiko. Kanya ring binahagi na pinangangambahan din ang Universal Healthcare Act ay maaaring mabigo sa layunin nito kung hindi maaayos ang pagbabayad ng claims. Pagbibigay din pa ni Lee, mahalaga ang mga ospital sa pagpapataas ng benepisyo at coverage ng healthcare system. Kasi totoo naman na mga ito ay naibawas na ng hospital sa mga pasyente. No? So kailangan, paano naman yung, ito nga sabi ko kanina, nilalaban natin na itaas yung mga benepisyo, itaas yung mga coverage, kung wala naman pong hospital, ano po ang mangyayari? So useless po itong mga ipinaglalaban natin. Paglilinaw naman ni PhilHealth Senior Vice President Israel Francis Pargas na madalas nagkakaroon ng denied claims dahil sa manual processing. Pinanggit niya rin na simula noong taong 2017, umabot na sa 985 billion pesos ang halaga ng reimbursement claims na natanggap ng PhilHealth. Sa nasabing halaga, 899 billion pesos na ang nasettle. Ngunit mananatiling 59.6 billion pesos ang unpaid claims.
Ayon naman kay Iloilo Representative Janet Garin, imbes na amnesty, mas mainam na pabilisin ng PhilHealth ang kanilang digitization efforts. Pahayag naman ni PhilHealth President Emmanuel Ledesma Jr. na may mga hakbang silang ginagawa upang mapabilis ang claim processing at maiwasan ang denied claims. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Opisyal nang nagbukas sa publiko ang paraiso ng Batang Maynila Phase 4 sa Ascension Street, Malate, Manila City. Kabilang sa mga nagpasinaya sa inaugurasyon ng bagong parke ay sina Manila City Mayor Hani Lacuna Pangan, Vice Mayor Yul Servo at MMDA Chairman Attorney Romando Don Artes. Ang higit 1,000 square meters na proyekto ay bahagi ng Adopt a Park project ng ahensya kung saan layo nitong ayusin ang mga open spaces at i-develop para sa publiko. Samantala, kabilang sa mga features ng bagong bukas na parking ito sa Malate ay ang satellite pavilion, covered pathways, disc pergola, seating benches at plant boxes na merong clustered ornamental plants landscape. Handog ng lungsod ng Makati ang libreng sports and arts program para sa kabataan ng lungsod. Bukas ang skills training for arts, recreation, and sports sa lahat ng bata edad 7 hanggang 17 taong gulang. Mangyaring scan lamang ang QR code na nakapaskil sa opisyal na Facebook page ng Makati para makapagrehistro. Ilan lamang sa mga sports na kasali rito ay ang arnis, karate, chess, tennis, taekwondo at iba pa. Para ipagpatuloy ang programang BBMT ng Department of Tourism, muli itong nakipag-ugnay sa Department of Social Welfare and Development o DSWD para tulungan ang mga vulnerable sector, tourism frontliner na nawalan o naapektuhan ng trabaho bunsod ng mga kalamidad sa bansa. Ang kaganapan sa ulat ni Princess Castro. Opisyal nang nilagdaan ng Department of Tourism o DOT at Department of Social Welfare and Development o DSWD ang Memorandum of Agreement o MOA para magkatuwang na pamahalaan ang bayanihan sa bukas na may pag-asa sa turismo o BBMT. Ang BBMT ay isang programa ng DOT na layong bigyang tulong ang mga tourism frontliner na naapektuhan ang trabaho dahil sa kalamidad. Napapaloob sa programa ang iba't ibang livelihood training na magbibigay ng oportunidad para matutuhan ng mga karagdagan at bagong kakayahan para makabangon ang mga naapektuhan ang kabuhayan dahil sa pinsala sa kanilang mga lugar. Kabilang sa mga training na ito ang pagmamasahe, haircut, culinary, bread and pastry at iba pa. Samantala, ang BBMT ay unang nailunsad noong taong 2023 sa pakikipagtulungan ng Department of Labor and Employment o DOLE kung saan higit 1,000 displaced workers ng oil spill sa Oriental Mindoro ang natulungan ng programa. Matapos nito ay nagsunod-sunod na ang inisyatiba kung saan una nang nakipagtulungan ng DSWD noong nakaraang taon para magbigay ng training at cash assistance sa mga displaced worker na naapektuhan ng bagyo sa rehiyon ng Davao at Caraga Region. At sa muling pag-uugnay ng dalawang kagawaran ay hindi lang nito matutulungan na tugunan ng pangangailangan at kapakanan ng mga mahihirap, marginalized at vulnerable sector, kundi pati na rin ang pag-angat ng sektor ng turismo. Bukod dito ay tiniyak din ng dalawang kagawaran na sa pamamagitan ng kasunduang kanilang nilagdaan ay mas mabibigyang prioridad ang kapakanan ng mga manggagawang benepisyaryo ng programa. Marami tayong tourist destination sa mga maliliit nating mga municipalities na kapag tinamaan ng kalamidad, talagang naaapektuhan. So ang mandato ng DSWD always marginalize, vulnerable, and the poor. So matuturing natin silang marginalized at vulnerable. At pangalawa, bakit sila priority? Kasi sa trilyon-trilyon na ibinibigay ng turismo sa ating ekonomiya, importante na napangangalagaan natin yung main ingredient sa tourism, ang ating mga hospitality workers. Sa panig naman ni DOT Secretary Cristina Garcia Frasco, pag nangyari yung kalamidad at nawalan ng trabaho or livelihood yung ating tourism worker dahil naapektuhan
yung lugar kung saan siya nagtatrabaho ay in the transition period between the calamity and the recovery, magkakaroon na siya ng kabuhayan. Dahil trained siya in an alternative skill that is still related to tourism. And the beauty of this partnership is that not only are we capacitating the tourism worker with skills, through the SWD, mabibigyan din siya ng financial assistance to make sure na sustainable yung livelihood niya. At dahil sa programang ito, lubos ang pasasalamat ng mga manggagawang natulungan ng kagawaran. Gaya na lamang ng 49 anyos na si Marites Lara Babanto ng Sitio Panlabuhan, Poblasyon Loreto, Agusan del Sur. Kumbaga nagbabago talaga ang buhay namin. Kasi yon sa mga training na binigay sa amin, sa cash assistance, yun nagbago talaga kasi hindi lang sa panghuli ng isda, hindi lang sa pagtatanim, kundi mismo yung sa turismo, makatulong, nakadagdag na din yun sa araw-araw naming pangangailangan. Kasi nakabenefit naman kami nung, di ba, mga serbisyo namin po. Samantala, sa ugnayang ding ito na ipamalas ang whole of a government approach kung saan ang pagpupondo sa mga training sessions ng mga manggagawa ay tutugunan ng DOT habang ang kikitain naman nila ay manggagaling sa DSWD. Paglilinaw din ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na bagamat hindi nila hinahangad na magkaroon ng mga matitinding kalamidad ngayong taon, sakaling ito ay mangyari ay hindi anya lilimitahan ng bilang ng mga taong mangangailangan ng programa at lahat ay kanilang malugod na pagsisilbihan sa pamamagitan ng BBMT. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Susunod sa News Force. DSWD, pinag-iingat ang publiko sa matagal nang nahak na DSWD listahanan SOCMED. Higit 200 individual arestado ng PNP matapos lumabag sa election gun ban. Record ng kamakailang na arestong Chinese dahil sa pang-espiya, hawak na ng Immigration Department. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Muling pinapaalalahanan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang publiko na matagal nang nahak ang DSWD listahan Facebook page. Makibalita kay Daniza Lopez. Inabisuhan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang bawat internet user na iwasan ang pagbabahagi ng impormasyon at pakikipagtransaksyon mula sa Facebook page na nagngangalang DSWD Listahanan. Ang Facebook page na ito ay mayroong tagapagsunod na nasa 100,000 mahigit din kung saan aktibo rin itong nagpapaskill ng mga video at iba pang content. Paglilinaw ng DSWD, matagal na itong nahak kaya't wala na itong ugnayan sa opisyal na communication channels ng kagawaran. Hindi rin daw dapat paniwalaan ang mga nilalaman nito ukol sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps at National Household Targeting Office. Muli namang hinihikayat ng DSWD ang publiko na i-report ang nasabing page nang sa gayon ay tuluyan na itong mabura at hindi na magamit pa para makapanlin lang. Daniza Lopez nag-uulat para sa Golden Nation Network. Arestado ang 200 individual sa paglabag sa COMELEC gun ban na ipinatupad ngayong eleksyon. Muling nagbabalik ang balita ni Daniza Lopez. Naitala ng Philippine National Police o PNP ang 274 na individual na lumabag sa Commission on Elections o COMELEC gun ban. Kabilang sa naaresto ng PNP ang mga security guard na may bitbit na baril ng hindi naka-duty, mga sundalo na walang Certificate of Exemption mula sa COMELEC, foreign nationals at mga sibilyan na siyang hindi otorisado magbitbit ng baril. Base sa datos ng PNP, Metro Manila ang una sa listahan na mayroong pinakamaraming arestado na sinundan ng Central Luzon at Central Visayas.
Nagpapatuloy naman din ang pagbabantay ng kapulisan sa mga checkpoint bilang paghahanda at pagtitiyak sa seguridad at kaligtasan para sa nalalapit na halalan sa Mayo. Matatandaan na nag-umpisang ipatupad ang gun ban noong 12 ng Enero at magtatapos sa 11 ng Hunyo. Daniza Lopez nag-uulat para sa Golden Nation Network. Kinumpirma ng Philippine Navy ang isang underwater drone na natagpo ang palutang-lutang sa karagatang sakop ng Bohol. Nakita umano ito ng isang Pilipinong mangingisda. Ang drone na ito ay may kulay silver at red. Natakot umano ang mangingisda kaya naman hindi niya na ito ginalaw pa. Sa kasalukuyan ay iniimbestigahan na ng AFP ang unidentified equipment na ito. Hawak na ng mga otoridad ang records ng Chinese na naaresto dahil sa pang-espiya sa pamahalaan. Kasalukuyan namang nagsasagawa ng investigasyon para matukoy ang mga naging kasabwat nitong mga dayuhan at Pilipino. Francis Riodique para sa detalye. Kinumpirma ng Bureau of Immigration na hawak na nito ang mga records ng isang Chinese na kamakailang naaresto dahil sa umano'y pang-espiya sa pamahalaan. Ayon kay BI Commissioner Joel Anthony Viado, 39 na taong gulang ang akusado na kasal sa isang Pinay. 2015 umano nang magsimulang maglabas-pasok sa Pilipinas ang naturang Chinese. Nagsagawa na umano ng deportation proceedings ang BI laban sa dayuhan para matukoy ang mga karagdagang kasong kakaharapin ng dayuhan. Matatandaang sinampahan na siya ng kasong espionage and violation in cybercrime law. Nito lamang Lunes nang maaresto ang Chinese kasama ang 2 pang Pinoy. Natagpuan sa kanilang sasakyan ang kanilang mga high-tech equipment na kaya umanong lumikha ng isang 3D image ng isang establishmento na hindi kakailanganing pumasok. Ayon sa mga otoridad, nag-eespiya ang mga sospek sa mga base militar, opisina ng gobyerno, mga mall at iba pang establishmento sa Pilipinas. Patuloy naman ang investigasyon sa naturang issue at pinaghahanap na ang mga kasabwat ng sospek na dayuhan at Pilipino. Francis Riodique, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Makaraan ang magandang dulot ng mga kooperatibang natatag noong 2024 ay mas palalawigin pa ng pamahalaan ang pagbuo nito ngayong taon. Narito ang ulat ni Princess Castro. Pagbabahagi ng National Irrigation Administration o NIA nitong kamakailan na nasa 200 kooperatiba ng mga magsasaka ang nabuo nitong 2024. Dahil din sa magandang bilang na ito ay nagawa nilang maiakyatang 70,000 hektarya kada taon ng irrigated land sa buong bansa, ayon kay NIA Administrator Eduardo Guillen. Anya, kabilang dito ang mga nabuksan at naging operational na dams gaya ng Sulvec Dam sa Pasukin, Ilocos Norte, Malmar Dam sa Carmen, Cotabato at Halaur Dam sa Kalinog, Iloilo na nakatulong sa pagtupad ng mandato ng tanggapan. Samantala, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tulungan at ibigay ang lahat ng suporta sa mga Pilipinong magsasaka at palakasin pa ang hanay ng mga ito, plano ng NIA katuwang ang gobyerno na hindi lamang may pagpatuloy ang mga improvement na ito bagkus ay mahigitan pa ngayong taon. Pagbibigay diin pa ni Guillen na sa pamamagitan ng mga kooperatiba mas bibilis na may bababa ang tulong ng national government para sa mga magsasaka. Batay din anya sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, 60% rito ay kabilang sa sektor ng agrikultura. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, 17 Pinoy hostages sa Yemen, pinalaya na. PHA hinihimok na sundin ang Heart Healthy Resolution ngayong taon. Quadcom Chair Ace Barbers, nilinaw na ang EJK ay higit na mas mabigat kumpara sa iba pang krimen.
PhilHealth inusig sa Kongreso upang agarang mabayaran ang mga claims sa ospital. Mahigit 200 individual arestado ng PNP matapos lumabag sa election gun ban. Underwater drone natagpuan sa karagatan ng Bohol. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at update sa aming Facebook page, facebook.com/Golden Nation Network. Ako si Jade Buhoy at itong News Force.